Undas long weekend po mga kapatid at nasa frontline pa rin tayo ng sitwasyon live dito sa Manila North Cemetery. Ilang oras na lang isasara ng sementeryo para sa mga kapatid nating naghahabol sa pagbisita o paggunita sa kanilang mga mahal na yumao. Kung makikita ninyo ang sitwasyon dito sa aking likuran, mas marami na yung bilang ng mga kapatid natin na papalabas ng sementeryo kumpara doon sa mga papasok. Magkagayon man, nakabantay pa rin ang mga pulis at ilang opisyal ng Manila North Cemetery para nga doon sa mga maghahabol sa 8 p.m. deadline ng pagsasara ng gate. Kasalukuyan, pumalo na ho sa 1.1 million yung bilang ng mga taong dumagsa dito sa Manila North Cemetery. Katunayan, kanina pagpasok namin bandang alas 2, nasa higit 800,000 pa lang yan. Matapos ang isang oras at kalahati, pumalo na agad yan ng higit 1 milyon. At para bigyan tayo ng kanilang assessment sa naging sitwasyon sa paggunita ng undas ngayong araw dito sa Manila North Cemetery, makakapanayam natin ang kanilang director na si Daniel Tan. Sir Daniel, magandang gabi. Sir, pwede niyo ba kami bigyan ng assessment? Kamusta ho yung naging pagdaos natin ng undas ngayong araw dito? Naging mapayapa ba o meron din kayong mga naitalang insidente? Good evening po. Mapayapa naman po. Generally peaceful ang assessment po namin dahil wala po kami mga grabing aksidente. Aksidente lang po namin. Yung mga bata lang po na nawawala. Pero nakita naman po lahat, awa ng Diyos. Agad namang nasolusyonan? Agad naman po nasolusyonan. Kasalukuyan ho, syempre nasa higit 1.1 million, marami rin yung mga puntod dito sa Manila North Cemetery. Pumapalo kung di ako nagkakamali ng higit 1 milyon. Kadalasan pag ganito ang problema ho ay yung paghahanap ng puntod. Meron kayo in-implement ngayon na puntod finder. Kamusta yung assessment sa puntod finder? Ano ho yung mga naging challenges natin? Maayos po, hindi po nahirapan yung mga tao natin, mga kababayan natin. Hindi po sila nahirapan dahil bago po sila pumunta rito, pwede po sila magbukas ng kanilang website, manilanorthcemetery.ph, at madali po nila makita yung mga mahal po nila sa buhay. Ganun din po, yung wala naman pong internet o website, dumiretso po sila sa front desk natin. Pero meron ho bang mga insidente na hindi na ho talaga nahanap yung puntod, lalo na yung mga medyo may kalumaan na? Meron po kami na kanina na nagka-problema lang. Yung lola niya raw, nalibingan daw ng kamag-anak nila. Yun ang nangyari. Okay, bukas ho sa muling pagpapatuloy na paggunita natin ng undas, ano ho yung paalala ninyo sa ating mga kapatid na darayo? Paalala natin sa mga kababayan natin. Sana pagpunta natin bukas, kung meron naman po tayong kasama mga bata, idaan po natin sila sa opisina. Meron po tayong wristband tagging po na sa ganun, hindi po delikadong mawala po yung mga anak nila, pamangkin nila, opo nila. Libre naman po yung pag-wristband natin. Tsaka magdala po sila ng garbage bag nang sa ganun yung mga basura po nila, mauwi po nila. Maraming salamat ho. Again, Manila North Cemetery Director Daniel Tan. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.